2, 3. Yes, this is the Powerful Comments Channel with Chris Bacala Podcast. So, Silent Podcast. Muli nagbabalik. Mukhang bagong gising kami. Mukhang bagong gising ka, Gerald. Bagong gising ako. Si Chris naman ay... Kakatapos lang ng aking trabaho. Hindi, Sa aking munting gym. Ano ba nangyayari sa'yo? Medyo lutong ako ngayon, Chris Bacala, dahil bago ka dumating ako'y kumidlip. Parang napaka-erratic ng sleep pattern mo lately, Je. Ano ba nangyayari? Hindi naman. Nag-nap kasi ako ngayon, kanina. Tapos, something about pag, ewan ko kung gaito ka rin, may mga amount of sleep na pag nagising ka, pag bawa ako mga 45 minutes, pag 45 minutes ako na kumbaga less than 1 hour, pero more than half an hour. Pag nagising ako noon, parang masama yung parang lutang ako. Pero pag mga 20 minutes or less, ako, parang energized naman ako. Pero ito, tanong ko sa'yo, meron ka bang regular sleeping pattern? Like, do you sleep the same time as you wake up every day? Hindi. Ang sa akin kasi nagro-rotate. Depende sa work, siya, sa body clock. Tingin ko parang ganoon na ako ever since nag-college ako. Ganoon na. May mga times na bawa, katulad ngayon, morning person ako ngayon eh. Ang nagising ako kanina, 8:00 ng umaga. So every time nagigising ka ng 8:00 ng umaga? 8:00 for the past siguro mga 3 days. Ganon. 3 days pa lang. 3 days. Tapos malamang bukas maigising na ako baka mga 10 a.m. na. So hindi regular. Tapos mga a few days later, mga 12 or 1 p.m. na ako na magigising. So wala kang regular routine? Parang daily. Yun ang regular sa akin. Yung 8? Na nagro-rotate yung body clock ko. Hindi, like kunwari, nag-a-alarm ka every 8 a.m. or every 10. Wala. Kumbaga, bahala na kung kailan ka magising. Oo. Kasi yung nature kasi ng work ko is let's say, ito yung nakaka-mess up ng ng body clock ko. Let's say nasa morning person ako ngayon. Tapos biglang magkaka-work ako since ibang bansa yung yung mga clients ko. Pag nasa bansa na tawag dito na opposite nung oras natin, biglang mawiwindang yung tulog ko na naman. Pero feeling ko kasi, di ba ikaw na nga mismo nagsabi, madali kang ma-distract. Sa mga bagay na nakaharap sa'yo. So, given na yung yung time zone nung kunwari meron kang client from another state, another country, given na yun na talagang hindi kayo magpapanama ng time zone. Pero at least meron kang, alam mo yun, yung oras kung kailan mo siya gagawin. Oo, may ganun. Meron naman. Like, kunwari, from 2 a.m. to 3 a.m. or 5 a.m. Na wala ka ng ibang ginagawa. Yung parang, yung kunwari, 4 hours siya for work, hindi mo nasisingitan ng extracurricular activities like gaming, like doing live. Minsan ganun. Like, kunwari ako with my work, 9 hours siya, di ba? Straight. Isipin mo, ubos yung kalahati ng araw ko sa 9 hours na yun. So, nahihirapan din ako matulog eh. Minsan, nababago yung sleeping patterns ko. Minsan, nakakatulog ako mga 2 hours lang. Tapos, bounce na ako kagad sa work. Kasi ang work ko, 11 a.m. Kaso erratic siya kasi minsan may 6:30 a.m. ako na client. So, kailangan magising ako minsan 5 a.m. Tapos, mag-out ako mga 9 p.m. So, 6:30 a.m. to 9 p.m. nandun ako sa gym. And minsan, may iba siya kasi minsan, di naman araw-araw 6:30 a.m. yung client na yun. Minsan, 11 a.m. nasa gym ako. Pero, kahit ganun pa man, every time, every day, 5 a.m. yung alarm clock ko eh. So, regardless kung magising man ako, gusto ko magising, hindi ko kumbaga, kahit labanan ko yung 5 a.m., tarang, shit, nag-alarm yung alarm. Kahit day off ko pa nga 5 a.m. nag-alarm yung alarm clock eh. So, sa'yo ba, like,
every day. Hindi. Nag-ano nga ako. Nagro-rotate nga yun. So, minsan morning person ako. Minsan night person talaga ako. May mga, di ba kanina, 8 a.m. ako nagising. May mga times, 8 p.m. ako magigising. Doon ang start ng oras ko. Tapos, minsan, 12 a.m. ako magigising. Kumbaga, kasi 12 nagro-rotate midnight. nga eh. Oo. Kumbaga, parang, basta, nagro-rotate siya. So, meron ka Kumbaga, pa bang sense of time kung ganun yung Kaya minsan nawawala yung ano ko. sense of time? Oo, yung day, parang, kala ko, Friday pa lang, yun pala, Sunday na. Paano Ganun. pag ano? Feeling ko parang Friday pa lang Oo. dapat. Pero pag may lakad kayo ni Len, talagang nag-a-alarm ka na. Oo, ibang usapan. Kaya pag may kailangan, ganun, oo. kulang ka sa tulog, gagampanan mo Oo, yung let's task. say, may event kami, ganyan. Mm. So, nakaset na yun. So, minsan, mag-aano ako nun, kung kailangan ko magpuyat the previous day para matulog ako ng tama, yun ang gagawin ko. So, mag-a-adjust na ako. Or i-endure mo yung day na walang Oo, tulog. ganun. Oo. Minsan ganun eh. Oh, ganun. Kasi depende. Halimbawa, nung last time may event kami. Natulog lang ako ng kasi may work ako nun eh. Parang tinapos ko siya mga 10 a.m. yung start ng event namin. So 8 o'clock, doon pa lang ako inaantok. 'Di ba? Sabi ko, may isang oras pa ako para matulog. Na hindi mo ginawa. Oo. So, hindi. Ginawa mo pa rin. Sinubukan kong matulog, pero hindi pa rin ako inantok. Hindi yun kasi 1 hour lang yun eh. So, Kaya nga eh. pag nagising ka at any moment within that 1 hour, kagaya na nangyari sa'yo ngayon, Oo. di ba yung mood swings? Or yung medyo, Concentration. yung concentration mo Concentration. medyo lacking, di ba? Oo. Anyway, anong pag-uusapan natin ngayon? Yung Chris Bakla? concentration ni dating Presidente Duterte dito kay BBM. Sobrang concentrated niya doon sa pangbabatikos sa ating current president. Chris Bakla, ano ba ang mga nasasagap mo sa Eh, AM radio? Naging parang battle rapper itong si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte. Bakit? Nag-freestyle doon sa TikTok, nakita ko eh. Pwede natin i-play yung clip. Sige. Parang I-play natin yan. parang mga kampon ni Enigma sa flip top. Teka. Bakit ikaw? Hindi ikaw. Biglang nagulat ako eh. Nagba-battle freestyle eh. Nagba-battle rap doon sa TikTok. Ito yung speech niya na naging umaadikabo. Walang kinikilingan. Kasi ito yung speech na a few days ago. Saan ba niya ginawa to? Pero inakusahan niya ang ating... Ito na, let him speak for himself. Okay, let the old man speak for himself. Tayo na presidente. Yan. Ako, Nagbura pa siya. Ulit may na. drug addict napakalat. tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Putangin ang intro. Rita Marcos, hindi ninyo ako Pati yung kalaban. Wala ako Sino si First lady yun eh. ng First masama. lady, asawa niya. Hindi lang ako Ano ba hindi pa ba masama yung sinabi niya na yun? Alam mo, May drug addict. iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan maiwasan ko. talaga. Kasi mapipilitan ako Pero ngayon hindi maiwasan. magsalita laban Oo. ng mga tao sa Bigyan natin gobyerno. ng ano. Alam mo, Tapusin pa ba natin to? Hindi. Mr. Okay President, na yan? Yan. Para siyang Okay na yan, aktivista. okay na yan. Bro, Okay na tingnan mo yung datingan niya. Para siyang aktivista, di ba? Anyway, itong teka, i-recap muna natin. So dahil diyan nagkaroon ng in response yan, I think most people would agree kasi nga naging yung mga Marcos ngayon kasama nila sa pangunguna syempre ni BBM supposedly kasi yung ang usap-usapan sa mga circles ng mga yan ay
First Lady daw talaga ang presidente. Yun nga yung sinasabi ni Si puting Riza? ahas. Si Riza? Luisa ata. Luisa. Ay, double check natin. double check mo. Basta Araneta Marcos. Siri, who is the First Lady of the Philippines? Here's what I found. The First Lady is... Sino yan? Ba't na kayo ito? Unofficial. Luisa. First spouse of the Philippines. Buisit na yan. Who is BBM's wife na lang? Babira naman to. Siri, who is President Marcos's wife? Ano ba yan? Putang ina. Ferdinand Marcos was married to Imelda Imelda Marcos. Who is President Bongbong Marcos' wife? Bongbong Marcos is married Luis to Araneta Marcos. Marcos. Luis. Serenita Marcos. So, ano sinasabi ni Bakit dalawa? Dito, Ano pa yun? Luis Araneta Marcos and Luis, ay parehas lang. Parehas lang. Oo. Sorry. So, teka. Ayan. Ayaw na wala. So, Hype na Siri to. tawag dito. Bakit Risa ang sabi ni ni Dude. ni Duterte? One Risa word. ba? One word lang. Dementia. Tingnan natin. Dementia. At tignan nga, Lisa Araneta Risa, di ba? Risa talaga Dude, eh. ito lang sasabihin. Baka nalito siya sa Dude, alam mo kung paano si Joe Biden ngayon? Ganun na ganun si Duterte ngayon. Ano siya, in the past, ilang years? 2 years ang laki ng dineteriorate ng May drug the way he speaks. Diba? Na. Wait lang. Sorry. Alam na namin. Huwag mo lang ulitin. Nape-play siya. Parang my Hindi, teka. Balik ako doon sa sabi. Minsan pag-usapan natin yung mga ni Joe Biden. Ibang klase doon talaga eh. Kasi 'di ba nabagit ko sa unang episode natin about sa mga chewin ko sa probinsya na 'di ba may deteriorating mental health problem, like yung nagkakaroon siya ng kahirapan sa pagbuo ng sentences. Tapos feeling ko tong si Duterte, although buo yung kanyang mga sentences, may something wrong sa wiring ng kanyang comprehension. Kasi Tingin ko yung comprehension nandun pa. Andun pa. Nandun pa yung comprehension, pero yung siguro yung pagiging sprite, yung pagiging masigasig. Well, kahit naman nung presidente pa siya, 'di ba kumbaga parang teka. Let's qualify everything. Pag nagsalita kasi si Duterte, hindi siya ganun ka-articulate, kagaling mag-express, lalo na hindi siya statesmanly mag-express ng mga ideas kasi nagbumura siya. Pero pag pinakinggan mo yung mga words niya, alam niya yung sinasabi niya eh. Alam niya sinasabi niya, yung mga choice of words niya. Pinipili niya? Maano siya, kumbaga, yung idea niya, precise naman. Like kung yung layman yung kausap niya, yung masa ang kausap niya, straight to the point, yung dating, yung pag masa ang kausap niya, mas madali siya doon kasi lalo na kung Bisaya, kung taga Davao kasi yung first language niya gagamitin niya. Tama. 'Di ba? Okay, pag nag-English siya. Isa pa 'yun ang nalilimutan ng mga tao. Hindi naman kasi Tagalog ang first language ni Digong. Bisaya. Diba? Bisaya 'yan eh. Tapos mas magaling pa malamang mag-English si Digong kaysa mag-Tagalog. Tama. 'Di ba? So isa 'yon. Actually, bro, taka lang alam mo ba bakit nag-i-English yung mga Bisaya kesa mag-Tagalog? Kasi may accent sila pag nagtatagalog. So much better. Natutunan ko yun sa mga cousins ko eh. So hindi dahil sa magaling sila mag-English It's just that it's more natural sounding kesa mag-Tagalog sila. Tama. Tignan mo si Rudy Jules, di ba? Sino si Rudy? Si Rudy. Sa Bad Friends. Sa Bad Friends, yung Pinay. Anyway, so balik lang tayo dun kay BBM at saka dun sa First Lady. Ang alingas-ngas nga kasi, yung sinasabi ni ni Maharlika, yung isang vlogger na nagtatago sa tate. Ang tawag niya dun, puting ahas. Puting ahas? Puting ahas yung si yun daw yung First Lady. Sa pagkakaintindi ko baka mali pala ako. Diba? Pero sure ka ba dyan, Jay? yun daw yung yun daw yung
Hindi ko alam kasi. May, Sige basta pero ituloy mo lang yung thought mo. Pero ano siya, basically, well, ito naman dun sa mga fans ni BBM, ito naman ay impression ko lang naman. 'Di ba? Kahit nung dati pa, si BBM kasi never struck me as a hardworking person. Ikaw ba? Tingin mo ba parang the same way na na let's say si Miriam, mukhang masipag 'di ba? Si tingin mo, o kaya sino pa bang si Rapi Tulfo, 'di ba? 'Di ba pag makikita mo, lagi mong nakikita sa balita. Si Bato nga masipag 'di ba? Lagi mong nababalitaan Si BBM never struck me as somebody na talagang hard worker. He always had been to me hindi ko naman siya kilala personally, of course. Ang impression niya sa akin ay isang brat na kumbaga senyorito. Rich kid. The penultimate senyorito na nagkataon lang na naging miyembro ng arguably the most influential political family in the Philippines of all time, and he was expected to take the mantle of his father. So parang inihahalin tulad mo siya sa dating presidente na yumaong Noynoy Aquino, rest in peace. Actually, si Noynoy masipag daw talaga yun. Sabi ng mga tao sa Malacanang. Isa pa, si Ramos. Masipag mang chicks. Kahit nga si Erap daw, ang sipag daw niya. Ito sabi ng mga taga Malacanang, yung mga staff ng president, si pinaka-paborito nilang presidente ever was Erap. Kasi masipag. Kasi daw bukod sa masipag, ramdam nila yung yung era para sa mahirap. Naniniwala sila doon. Nagulat nga daw sila na totoo. Kaso, yun nga lang, siya. Kumbaga parang, ang flow niya, chick boy siya. Saka taong kalye siya. At saka, sugarol siya. Tama. At diba? Doon siya doon siya nadali. Nadali ni Gloria Macapagal-Arroyo. Pero kung doon sa pagiging man of the masses daw niya, nagulat nga rin ako, bro. And feeling ko sa leadership din, 'di ba? Well, yun yung brand ng leadership niya. Hindi natin naranasan kasi na-impeach kagad siya. At saka ang impression kasi sa atin talaga is talagang corrupt si Erap. Oo. 'Di ba? Kasi talaga makita mo parang plunderer. So doon nga naging uso nga yung word na plunder nung panahon niya, 'di ba? Yung anak nga niya nakulong, 'di ba? Diba? Si Jinggoy, 'di ba? Pero ang sabi-sabi yung mga PMS kasi tawag yung presidential management staff. Sa yung mga taga doon daw, siya, parang mahal na gusto nila, paborito niya talaga. Kumbaga maaliwalas ang buhay nila noong panahon ni Erap. Kaso nakabangga siya ng isang tila bagang napaka-credible na opponent. Hindi lang isang tao yun Ang sabi, eto, mga kwentong taxi driver na naman to. Magagaling yung mga hayop na yan. Actually, medyo hindi ko na maalala yung mga kwento. Sige, maging conspiracy theorist tayo. Pero ang isang kwento daw is mga Chinese businessman daw ang nakaaway ni Erap. Meron siyang may ginawa siyang isang bagay na nalimutan ko. Kaya na frame up siya. Tapos hindi siya nagustuhan ng mga Chinese businessmen. Parang gano'n Hindi ko maalala. Actually, bro, tignan mo come to think about it. 'Di ba yung mga kagaya nila Atong Ang na akala mo on the sideline lang, very influential pala sa mga politics. They can influence yung mga politicians' decision. Yung mga lobbyist 'Di ba? Yung akala ko pasabong-sabong lang siya, pachik-chik lang, 'di ba? Jowa na yata niya si Gretchen Barreto ngayon Hindi. Sige, kuhan ko yun. Hindi, parang sila yata. Si Atong Ang? Saka si Gretchen Barreto. Ito. Ewan ko lang. Puta, sorry. Bumalik tayo sa wala na tayo ng toads. Pasensya na. Teka lang. Kailangan ko lang Gretchen Barreto, Atong Ang. Teka lang. Magkakakonekta kasi, nasabi mo kasi, Chinese businessman ano ba si Atong Ang? Chinese businessman, di ba? Lalayo na tayo. Basta may rumor. Sige, naiwala. Ito, is Gretchen and Tony Boy still together? There's no... taka lang. Gretchen, Atong Ang. Ito 1 week ago. Pakita mo yung Ito ay source nito.
Kasi grabe tong YouTube na to. Ang dami mga ads. Mag-premium na nga ako next month. Nakalagay, video play soon. Taka lang. Taka lang, Jay, Hype Sige, na YouTube to. Barreto, naispatan na bumibili ng cellphone sa Green Hills? Alamin natin ang kwento. Puta, ang haba pa niyan. Kala ko Pero may video kasi. Ayun, no? Sa isang video Teka, na teka. post ng TikTok user na sila. Ayun, no, kasama niya si Atong Ang sa Green Hills na mimili sila ng cellphone. So anong ibig sabihin yan? Okay. So yun lang naman kaya nagkaroon ng rumor na, Okay. na sila. So kasama siya. Okay, Anong, okay. 'di ba big time si Atong Ang na. So ang ibig ko na sabihin ganito, wala na akong pakialam kay Gretchen Barreto. Ang akin lang itong si Atong Ang on the sidelines lang, pero yung kanyang level of influence For sure. nandun sa politics. Oo. Anyway, yung Kay Erap. yung kay Erap, kaya siya, yun nga daw, yun yung rumor, pero kaya siya natanggal, kaya siya pinatanggal ng mga businessman daw talaga yung, hindi ko maalala kung Chinese businessman, pero Tapos, yung mga businessman yung nagalit sa kanya. Kasi meron siyang policy na pinatupad na hindi ko na maalala kung ano. Na hindi pro-Chinese businessman. Siguro. More or less, we can ganun, assume. oo. And then si Gloria Macapagal-Arroyo, yung kanyang vice president at that time. Tama? Oh. Kaya siya yung nag-take nung position nung na-impeach itong si Erap. Inoust siya doon sa pwesto. Hindi siya, na-impeach siya ng Na-impeach Senate. Oh, Di ba pero, yung ngayong People Power 3? Tama ba? 2. EDSA 2. EDSA 2, ano sila Tito Sen, di ba? Oo. Nag-rally siya sa EDSA. Oo. At- Naging bilasa yung EDSA nun di ba? Kasi Tapos lagi lang ginagawa tuwing may ayaw silang presidente, lagi mag-EDSA revolution. kaya nga, di ba? Ano mo? Buti nga nawala na yung trend ng Diyos ko po. EDSA na yan. Di ba? Anyway, balik tayo dun kay BBM. BBM. So itong yun nga daw si Pating Ahas, yun daw yung first lady. Hindi ba si Gloria Macapagal-Arroyo? Hindi. Kasi inaus nga nila si Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Siya nga dapat yung Speaker of the House Tapos hindi tinanggal siya. Kawawa naman. Pero ang sinasabi nung nag-conspire, basta sa pagkakaalam ko ang deal nila si Gloria magiging Speaker of the House. Tapos si Sara Duterte ang VP. Tapos later on, pag tapos na yung term ni BBM, magiging presidente si Sara. Ganon. Yun yung usapan. Yun ang sinasabi lang ng mga tao-tao. Pero ngayon, parang binibira na nila si Sara Duterte. Si Duterte. Tapos si Gloria, nawala na, hindi na siya Speaker of the House. Saka wala ka nang marinig na sinasabi ni Gloria sa media, di ba? Oh, well, nag-ano na sila Siyempre, nag-negotiate na yung mga yan. Ang maingay ngayon yung sinasabi mong pinsan nitong ni Baby Oo. M. Yun. Romualdez. So, balik muna tayo dito. Ito kasing pasabog ni Tatay Digong. Oo. Diba na Paulit-ulit na piniplay dito. diba nasa listahan daw ng PDEA Si Baby M. Baby M. Oo. Diba? Bakit hindi niya siya tinukhang, Tatay Digong? Kaso bumaliktad to mga PDEA. Alam mo ba yung lumabas Ano yung sige. na wala daw sa listahan si Baby M. At si Digong daw gawa-gawa lang daw yung kwento niya. yun ang Oo, binabaliktad siya ng yung ahensya na in-increase niya yung sahod. Yung mga polis, binaligtad siya. Grabe, no? Ngayon, hindi mo alam kung, hindi natin alam. Nag-release ng official statement, bro. Hindi ko Alam yung PDEA? Yung PDEA na wala. Takala namin ko na nawala daw sa list. Yung sinasabi daw ni Presidente Duterte, hindi raw yung katotohanan. Okay. So, ang mangyayari, dahil dyan, syempre, nagalit itong yung kampo ng mga Baby Marcos. M, oo. Ang naman niya, hindi ko, kasi may sinasabi si Digong na this is the moment na kinakatakutan ko na mangyari. Oo. 'Di ba? Ang tingin ko kasi na pag I think lang naman maybe mamaya. Sige. Maybe he was referring to the attacks kay Sara na kinakailangan niyang ipagtanggol si Sara. 'Di ba? Pero, taka lang. So,
Sige. So, ngayon, kinakailangan niyang ipagtanggol si Sara para, kasi ang isa pang deal dyan, ibablock nila dapat yung pagpasok ng ICC para anuhin si ano. Anong ibig sabihin ng ICC? Yung International Criminal Court. Criminal Court. Oo. Okay. So, kasi yung crimes against humanity na kinakaso kay Digong. A war against drugs. drugs. Yung sa war against, dahil dun sa tokhangan, di ba? So, by aligning with the Marcoses, parang protection niya dapat yun eh. Kasi, pag nanalo si na Lenny, siguradong papapasukan yun. Tama. 'Di ba? Kumbaga parang dapat haharangan niyo yan supposedly eh. 'Di ba? Hindi niyo dapat para hindi ma-prosecute si Digong. Pero ngayon, parang pinapapasok na nila. Parang galing mismo sa bibig ni Presidente Baby M na kung ano yung hatol ng ICC sa dating presidente, ay parang hindi siya makikialam. Hindi siya makikialam. Talaga, sinabi niya na yun. Sa isang speech. Okay, tamo. So ngayon, dahil dyan, syempre, ayaw ni na Duterte noon. Tama. Diba? So, ngayon, gaganti siya. Sasabihin niya, nasa listahan ng PDEA. At ito pa, ang PDEA nag-release ng official statement. Agency says President Bongbong Marcos was never on the government watch list for illegal drugs. During a prayer rally against charter change on Sunday, former President Rodrigo Duterte made a controversial claim that Marcos used illegal drugs. Duterte claimed that when he was mayor, the PDEA showed him proof that Marcos was under narcotics list. In a statement, PDEA refutes Duterte's claim that Marcos is in the agency's watch list. The PDEA pointed out that Duterte had his own narco list when he became president in 2016. Had his own narco list? According to the agency, it merely revalidated Duterte's list, noting that the name of President Marcos was not in said list. Okay. So, pero sinabi ni Duterte, meron daw siyang sariling listahan. Sariling narcotics. Based kay PDEA, yung PDEA official, sinabi niya. Wala doon sa listahan nila. Sa official list. Pero si Duterte, may sarili siyang listahan nandun. Yun. Kung saan yung mga pinapatay siguro nandun. Pero parang binaligtad mo yung dati mong leader, no? Oo. Syempre, kanya-kanyang allegiance kasi yan eh. Pero kasi ngayon, sino ba ang presidente? Alam nga ng baliktari mo, di para kang ang tawag doon pag treason, di ba? Parang treason pag sinuporta mo yung sinabi ni Duterte. Well, hindi naman treason talaga yon kung totoo. Ang treason kasi parang tatraidorin mo yung bansa mo eh. Hindi ba treason yung sinasabi ni Duterte kay Baby M? Hindi naman. I don't think it is treason. So parang freedom of speech lang. Pwede siyang sabihin na libel kung magagayat si Baby M, di ba? Pero hindi naman treason 'yun. So kumbaga kung si si Duterte si Melo Yap, ta si Baby M si Libayan. Ano kaya gagawin ni Libayan? Puta malay ko. Idedemanda ba niya si kung si Melo Yap si Digong? Well, di ko tingin ko kasi pag umabot ka na sa presidente level, wala nang demanda. Parang unang-una it would be magkakaroon ng tolyan dun sa politics nila, 'di ba? Kasi unang-una alam naman nila ang ugali ni Digong, 'di ba? So parang kumbaga normal sa kanya bumanat ng mga ganyan eh. 'Di ba? At saka yung political na niya na yung lamat na syempre kakasuhan mo former president yan, may mga kasi abogado rin yan, abogado din si Digong eh. So hindi siya makakabuti politically sa mga partido. Saka syempre may mga ihilot diyan, mga common friends nila, 'di ba? Senators, congressman. Pagbigyan mo na. Malamang si Rafi. 'Di ba? So tingin ko it's out of the question. Kumbaga parang ang petty naman ni ang sore loser naman, napakapikon naman ni BBM kung magkakaso siya. Pero ba't ayaw din naman si Sara? If ever. Bakit ganito? Ba't sinisiraan si Sara Duterte? Dahil nga gusto nila na. Ito na. Yan. Papasok na ang PI. Ano yung PI? Putangina. Ang PO. Putangina. Putangina. Ano siya? Yun yung tawag doon?
puta, nalimutan ko. Nakalimutan mo. Initiative. Ano yung People's Initiative. People's Initiative. People's Initiative. PI. People's Initiative. Yung People's Initiative na yan yung isa sa mga paraan para mabago yung constitution. Charter change. So basically, yun, charter change yan. Kasi yung charter change natin, yung constitution natin, may mga naniniwala na hindi na nababagay sa panahon. Yung constitution ni Korean Parang may mga kumbaga lacking na yun and it causes disadvantage sa Pilipinas. Tama. So economically at saka sa policy sa pagpapalakad siguro ng bansa sa kabuuan, 'di ba? Kasi ngayon ang constitution natin presidential. 'Di ba? So kumbaga meron tayong isang head of state na kumbaga centralized yung yung gobyerno natin. Lahat ng bagay may isang national government na mag-a-approve. Oo. 'Di ba? So yung iba't ibang region niya, 'di ba? Kahit nandoon ka na sa Mindanao, iba na ang kultura doon kaysa sa sa let's say Luzon, let's say sa mga Ifugao, 'di ba? Iba yung kultura ng mga taga doon, mga taga sa norte, tinotorture yung manok bago gawin tinola, 'di ba? And sa kabila ayaw kumain ng baboy. 'di ba? Diba? So may mga differences definitely. At saka kumbaga yung layo na rin at saka basically gusto nilang palitan ng dati federalism. Hindi ko na nga alam kung anong gusto nila ngayon. Ano ba? Parliamentary ba ang gusto nila ngayon? Yun yung gusto ni Digong sana na maging federalism, di ba? Kasi nag-iba-iba na Gusto nga niya ihiwala yung Mindanao sa Pinas Ngayon yun yung isang sinasabi niya ngayon, yun yung diba? gusto niyang gawin. di ba? Pero dati ayaw niyang gawin yun nung presidente. Dati MILF na ba si Digong ngayon? Dati yung MILF all-out war siya, di ba? Di ba terrorista raw? Hindi naman yung sinasabing terrorista pero all-out war siya doon, di ba? Pero basically, so dahil gustong palitan yung constitution, actually personally pabor ako doon sa Chacha. Sa Chacha. Ayokong tawaging Chacha kasi parang corrupt, no? Chacha. Nagmumukhang joke Charter change. Di ba? Nagmumukhang alam mo bakit nagmumukhang joke? Kasalanan yun ng mga comics doon sa mga Philippine Daily Inquirer. Di ba yung si Speaker Joker Arroyo na ang laki-laki ng ulo, lit-lit ng katawan, tapos meron dito, ang tawag doon yung ano yun? Yung sa comics, yung yung balloon, tapos nakalagay Chacha. Naalala mo pa? Sila may kasalanan yan. Actually, para sa akin I think parang psy-op yun na kumbaga parang para hindi seryosohin ng mga tao. Kasi let's say nagtitinda ka sa bangketa. Oo. Parang sa totoo lang, parang nga sa akin komplikado yung charter change Kasi constitution, batas yan So ginamit. Teka lang. So itong dahil sa ganun kakomplikado siya, para lalong hindi maintindihan ng mga common folk na mga kumbaga hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, di kahit nga nakatapos ka ng pag-aaral, mahirap pa rin intindihin yan Kailangan mag-concentrate ka. Oo. Di ba? So tama ka. Pagtapos tatawagin mo siyang Chacha. Tama na parang nagsumasayaw kayo ng Chacha sa Senado. Yun naririnig ko sa TV at sa radyo dati teka lang. Ang matatapos na to. Ang magiging image sa mga tao is parang nagchachacha yung mga corrupt na politiko. Parang no to chacha tuloy. Diba? Na parang masama siya. Masama yan kasi parang nagsasayaw kayo. Sumasayaw kayo, mukha kayong tanga. Pinaglalaroan niyo ang gobyerno. Oo, so yung simpleng pagtawag mo ng chacha na parang joke, parang diniscredit mo yung gawain ng kasi, yung gusto nilang gawin talaga. Kasalanan nga yun ng mga gumawa ng mga caricature noong araw sa Philippine Daily Inquirer, sa Philippine Star, sa Manila Bulletin, na ang laki-laki na mukha ni Speaker Joker Arroyo. Tas meron siyang comics bubble sa kanyang ulo sa taas na talagay cha-cha. Ikaw bro, ano sa tingin mo kung anong mangyayari sa dun sa chacha na yan? Anong goal nila sa tingin mo? Well, feeling ko kasi may pagka-political din yung dating. Kasi, syempre, gagawa sila ng mga batas na pabor din kung sino yung mga nakaupo currently. Pero hindi naman ibig sabihin lahat gagawin nila sa kanilang advantage. Syempre,
mananaig pa rin yung fair, yung fair law, yung fair constitution. So, sa tingin ko, mainam na kailangan talaga ng change. Kasi, sabi mo nga, di ba, panahon pa ni Cory Aquino yan. Pero ano specifically sa tingin mo kung ano yung change na sinasabi nila? May idea ka ba? Feeling ko yung change na sinasabi nila ay yung kung paano iluklok yung bawat, yung kunwari, Region 1, yung bawat mamumuno sa bawat region, kung paano sila mag-command dun sa kanilang specific municipalities. Tama ba? Parang feeling ko ganun mangyayari. Well, okay. Well, somewhat. Pero ang mangyayari talaga, di ba nga, sinabi ko kanina ngayon, currently, centralized yung gobyerno natin. Isa lang yung national government. So let's say, yung mga produkto ng bawa pag kumita ang Bicol, yung region ng Bicol, yung mga kikitain nila, iintrega pa nila sa national government. Pag meron silang kailangan doon, halimbawa gusto nila magpatayo ng tulay doon, hingi pa sila ng permiso sa national government. 'Di ba? So kumbaga, ang dami yung national government, sa dami ng mga lugar sa Pilipinas, kumbaga parang mas madami yung trabaho, babagal, 'di ba? Inefficient siya. Tapos isa pa, pwede nilang i-deny. 'Di ba? Pwede nilang i-deny. Hindi ko alam kung gaano kadami yung nade-deny. Minsan kasi hinaharang 'yan, ang daming red tape. Kasi lalo na yung COA, napakahigpit ng COA, tol. Talaga 'yan, parang nag-iingat din sila kasi pag hindi sila nag-ingat, ideally syempre may corruption din diyan. Naman lahat naman, bro. Lahat ng ahensya. Pero ideally, yung mga, let's say hihingi ka lang ng pambili ng mga office supplies sa isang gobyerno, idadaan mo pa yan sa COA. To deny na walang korupsyon na nangyayari sa bawat ahensya and even sa private sector is a bullshit way to look at the world, diba? Pero ang sinasabi ko, kumbaga masyadong madaming proseso para maaprubahan ng isang simpleng request. Hindi naman lahat ng request tulay Tama. Minsan hihingi ka lang ng pamasahe sa eroplano, di ba? Mga ganun. So madaming mga mga budget. Depende kung sino nagre-request, kung magaling siya mag-lobby dun sa taas. So ngayon, etong kung magiging federal, let's say federalism na lang. Yung bawat region may kanya-kanyang diskarte. Made-decentralize yung government. Yung kumbaga basically magkakaroon ng sariling ekonomiya yung region ng Bicol. 'Di ba? Yung kikitain nila doon, sa kanila 'yon. So wala na national budget. Ibig mo sabihin. Yan ang hindi ko sure. Pero meron silang sariling patakaran, sila mabamahala ng pera nila, sila magbabamahala ng policies nila. Meron silang hindi ko alam kung tatawag 'yun, kung governor or what. Actually, bro, nung pandemic, naging advantage yun ng Texas sa iba't ibang states ng US. Kaya sila medyo naging maluwag sila dun sa mga protocols as compared sa California. 'Di ba kaya nga lumipat si Joe Rogan sa Austin, Texas, 'di ba? Yan, exactly. 'Di ba kasi merong mga sa US kasi iba yung batas nila doon. Kasi doon sa mga hindi familiar, yung California, Texas, Florida, New York, mga states yan. May sarili-sarili silang governor. Tama. So, may mga batas diba, magkakaiba sila ng taxes. Yung sa Florida, wala silang state tax. Tama. Ganun. Pero sa California, meron. Sa isa may death penalty, sa isa walang death penalty. Ganyan. So, may mga policies na hindi pare-parehas yan. Pero meron silang federal law na sinusunod. Pero, kumbaga, governing na yun sa lahat. Let's say, money laundering, covered ng federal law yan. O kaya yung mga, basta, bahala na, kayo na lang mag-research. Pero yung mga policies, like yung mga taxes nga, parang ide-determine yan nung mga governors at saka nung state government nila. Kasi sila ang nakakaalam sa sarili nila . Tama. 'Di ba? So mayroon silang sariling paraan para i-deal yung mga pangangailangan nila. Kung ano yung nakakabuti sa mga kababayan nila. Kasi ganun. taga doon sila . Diyon. So ganun din ang mangyayari kung let's say magiging federal yung
dito sa Pilipinas. Tama. Kada region, since meron silang sariling kultura, kasi ibang kultura doon sa Mindanao, ibang kultura ng mga Bicolano. Sa norte. Diba? Sa norte, iba din. So, kumbaga, kung kayo kilala nyo sarili nyo, pamahalaan nyo yung sarili nyo. Tama. Diba? Tapos, pero isang bansa pa rin tayo. Oo. Tapos, yung mga, meron pa rin tayong general na governing law sa bansa. Pero yung mga, let's say, hindi ko alam kung ano yung mga magiging differences natin. That would be determined by people na lang. Actually, mas maganda, pero hindi ba siya anti-communism? Yung ganyan, yung federal. Well, bakit magiging anti-communism? Kasi hindi na hawak nung isang governing body yung buong Pilipinas. Oo. 'Di ba? So may kanya-kanya silang batas. Decentralized kasi. Decentralized sila. 'Di ba ang communism gusto nila as a whole hawakan, 'di ba? Medyo hindi masyadong related yung communism dito eh. Pero kung sakaling ipapatupad yung federalism sa Pinas, maaring mas malesen yung mga NPA. Or hindi rin. Probably not. Well, to begin with, yung NPA sobrang hina na nila ngayon. Oo. Kasi iba na yung front na pero hindi ibig sabihin humina ang komunismo sa Pilipinas. Oo, may mga nag-iba lang sila ng strategy. Hindi na tayo nasa bundok, nasa social media na tayo ngayon. Yun na yung bagong NPA ngayon. Tama. So anyway, etong nasa komedya. Anyway, itong federalism para sa akin maganda 'yan. Kasi pag may sarili ng hawak na ng kada region ng budget nila, di mas madali para sa kanila na magpatupad ng mga i-distribute. At saka magpatupad ng mga proyekto nila, Oo. diba? So hindi na kung saan dumadaan na ahensya, kung sino-sinong taong kailangan for approval. Rekta na kagad doon sa local government. But of course, ang mga cons dyan would be sino bang mamamahala niyan? Di sila rin, yung mga korap pa rin. 'Di ba? Which is wala ka naman, hindi na ng batas yun eh. Like sa norte, may kanya-kanya silang gobyerno diyan, may mga private army, diba? Kahit sa Visayas, 'di ba sila yung pinatay, yung Tebes, Digamo. Yung Digamo, 'di ba? Alam ko may private army daw yun doon, 'di ba? Sa mga Magadodato, 'di ba? Actually kahit nga wala ang patuan. Kahit diba? wala pa nga yung mga federalism na yan, sila mismo parang federal state na nga sila on their own eh. Actually, parang warring parang city-states na yan. Di ba para patayin mo yung mga putangin ng mga reporter na yon? And ilang reporters yun? Yung kay, Ampatuan ba yun? Sa mga Ampatuan. Tapos nilibing mo lang dun sa bakanting lote na yon. Ang tindi nun, no? Tractor ka pa, visit ka. Pero, di ba, you'd see, but let's say, kung wala yung mga ganun, na elemento ng mga corrupt, 'di ba? Kasi kahit naman ngayon okay naman talaga yung kung walang corrupt ngayon, I think yung gobyerno, constitution ng Pilipinas maganda naman eh. Maganda naman siya. It could still be improved kasi the reality is we are an archipelago of people with different cultures. And it's about time that we acknowledge our differences as well. Of course, we want to be united. Pero may mga differences talaga tayo na hindi mo maikakaila eh. 'Di ba? So why not? At saka ako, probinsyano ako eh. Kita mo, dito sa Maynila, nagrereklamo tayo, masyado ng congested. 'Di ba? So, ang gagawin mo, papalakihin yung Maynila. 'Di ba? Pero, what if, 'di ba, ang isang sinasabi dati is, yung kayo mga probinsyano, huwag kayo pumunta dito. Diyan na lang kayo magpayaman sa sarili nyong bansa, sa lugar. Si Haring Bangis may sinasabi tungkol sa mga Bisaya, 'di ba? Tuloy mo. Parang, 'di ba, kinukutsa niya yung mga Bisaya, 'di ba? Parang dati 'yon, drama naman yata 'yon. Drama 'yon, pero I mean, yung stereotype na 'yon, may pinanghugutan sa dati ng kultura sa Maynila. Na pag ikaw ay Bisaya, tas dumayo ka dun sa Maynila, dahil may punto ka, imbis na stainless yung pagbigas mo ng stainless. Diba? Imbis na hidilin. So, nakukutsa ka tuloy dahil sa the way ka magsalita.
Oh, so Kasi hindi ka pa nangungupo. Kasi ang mga Bisaya, wala silang po sa language nila eh. So, ang feeling tuloy ng mga Tagalog, parang hindi Bastos. nangungupo yung mga Bisaya, mga bastos na mga hayan. Pero wala sa kanila yung po eh. Parang sa kanila, parang yung po redundant, the word na nandun lang. Parang, ba't kailangan magpo? Para sa po, para panggalang sa mga Tagalog yun. Oo. Sa kanila kasi, yung po nila, manang, manong. Yun yung ano. Oo. Anyway, so dahil diyan, ako probinsyano rin ako eh. Although taga Luzon naman ako. Pero ramdam ko yung yung may punto rin sa amin eh. Parang Batanggenyo yung punto sa amin eh. So, Imbis na kumain, nakain, di ba? mga ganyan, naulan. Akala mo, mga kinain ka ganyan. talaga nakain ka ba ng, parang manok, kinain, paano ka kain ng manok? Ang liit-liit ng manok. At saka, basta ganun. So, you can imagine na kung may sariling gobyerno yung San mga Pablo, Bicol, Laguna. masyado malapit dito eh. yung eh. Kasi parang Tagalog region yung eh. Pero let's say yung sa ano pa ba? Let's sa amin, sa Negros Oriental. Negros, Negros diba? Oriental. O kaya sa Samar. Oo. Sobrang hirap daw dun sa Samar. O Grabe Leyte, na. oo, binabagyo yan. O, diba? So, binabagyo yan. it's about samantalang nasa kanila yung mga minahan. Oo. Nasa kanila yung mga farms, Yung mga diba? babae na ginagamit sa Trike Patrol. Oo, diba? Nanonood ka ba ng Trike Patrol? Oo, Panoorin niyo yung Trike Patrol? Hindi ako nanonood doon, papangit na. Mga kaya nga, pero ako Mapapangit talagang na mga Pilipinas. babae doon. Yun talaga ang dalagang Pilipinas sa Trike Patrol at pinapanood ko yun isa-isa at pinagpapantasyahan kasi sila inaabuso ng mga dayuhang mga puti. Pero makawa. Pero you could see, halimbawa sa General Santos, sino na ikinabang nung mga palais nung mga fishing industry doon. Sa ano daw bro, Diba? sa Basilan talagang very rich daw yung yung marine life nila. Oh, Kaso diba? hindi na pupuntahan kasi parang forbidden territory daw eh. Basilan. Basilan, oo. Ano yun Pero eh. Grabe ang doon. May nakapagsabi sa akin na na chick ng isang datu doon na talagang very rich yung marine life, yung beaches. Paso, hindi ka pwede basta-basta pumasok doon. Kundi, Oo. 'Di ba? So, it's kung may sarili silang gobyerno, meron silang sariling paraan para ito naman napakababaw na pag-explain lang nito ha. Siyempre, wala pa naman yung constitution na gagawin nila. So hindi natin alam kung anong detalye talaga. Mahaba-haba kung ano yung ito yung general idea lang kung ano yung federalism. Kasi hindi pa nga nagagawa yung constitution eh. Kaya nga hindi pa. So hindi pa natin alam kung anong detalye talaga niyan. Speculation lang. So ngayon, dahil ilang beses nang sinubukang baguhin yung constitution ng Pilipinas, sa sobrang daming beses, tapos lagi siyang nasosopla ng Senado. So minsan papasa sa Kongreso, pero pagdating sa Senate, hindi siya tinutuloy. Kasi ganoon ang proseso sa Pilipinas. Tama. Sa pagpapasa, lalo na sa pagpapalit ng Constitution. Lalampaso lang. I-approve muna ng pag-uusapan ng Congress, tapos hintay nilang i-pass ng Senate. Teka, medyo komplikado to ha. Sige. So ito, ngayon, dahil dun sa problema na yon, kasi sa Congress okay sila eh. Kasi sila yung representatives ng mga probinsya eh. 'Di ba? Pero pagdating doon sa Senate, bigla silang pinapatay. So, ang gagawin nila ngayon is yung People's Initiative na yan. Kasi tatlo yung paraan na para mapalitan yung Constitution. Yung Constitution, yung CONCON, tapos CONAS, yung Constitutional Convention ba yan? Yung CONAS. Yung Constitutional Assembly ata yun. Oo. Tapos yung People's Initiative. BI. So yung dalawa, yung CONCON at CONAS, sinubukan na yun, parehas hindi umubra. Kasi ang pangit ng CONAS pakinggan. 'Di ba? Teka, i-search ko lang kung ano yung Sige. Kung ano yung para lang tayo. Malinaw. Oo. CONCON meaning. Teka, CONCON meaning Philippines. Teka, pakita natin ang mga nangyayari. Maging accurate tayo with the facts, Je.
Constitutional Convention. Di ko nga alam kung ano ibig sabihin ng CONCON at saka yung Constitutional Assembly. Ano pinagkaiba nun? Parang cotton candy. CONAS. Ang CONAS, Kailangan ko Constituent Assembly pala. Hindi pala Constitutional Assembly. Constituent Assembly pala yan. Okay. So tapos yung People's Initiative, yun ang susubukan nila ngayon. Tapos ito ang tanong dun sa People's Initiative, basically kasi kailangan maka 12% ka doon sa People's Initiative. Sinubukan nila dati yan. Yun nga lang, mga 2005 ata, sinubukan nila, kaso sumabit yung tanong. Pinatay sila ng Supreme Court. Sabi, kumbaga parang mali yung tanong nyo. Kasi i-verify ng COMELEC yun eh. Ano yung tedious yung process. Kailangan, right now, they need around ilang million na signatures kasi maghihingi ka ng mga signatures yan eh. Kaya ngayon sinasabihan na yung nagbabayaran sila. Sino mag-assign nun? Mga tao. Kongresista o mga tao? Mga tao talaga. Ay, naku, mahirap yan. Yun nga, di ba? Isipin mo kung sino magve-verify nun. Diyos ko po, alam mo kung gaano kadaling doktorin yung putang inang votes na yan? Yun na nga, di ba? Hindi ko alam. Pero na-verify daw kami siya. Kami nga nung medrep kami, bro, yung patient study, yung gawa-gawang pangalan lang namin yun eh. Oo nga, di ba? Para kunwari yung doktor naka-accomplish ng gantong number of patients, pero si Wilfredo Domingo, katang-isip ko lamang. Okay, anyway, so doon pa lang yun ha. Pero sinasabi kasi nila, kaya na-verify daw ng COMELEC yun. Di ko alam kung paano. Oo. Pero na-verify daw nila. Tapos pag daw na-verify yun, tapos pasok yung tanong, ngayon, pwede magkakaroon ng plebiscite. Yes or no vote. Ang tagal naman yung putang ina. Kaya nga, di ba? Yes or no vote, magkakaroon ng plebiscite. Dan cheche boreche. So, ngayon, ang tanong ngayon dun sa People's Initiative, hindi nga gusto mo bang palitan ng constitution? Hindi 'yun. Ang tanong dun sa People's Initiative is para kasi ang ginagawa nila is yung nakalimutan ko yung tawag dito eh, pero yung Kongreso muna tapos ipapasa sa Senado, 'di ba? Ang gusto nilang gawin ngayon para dun sa People's Initiative, gusto nila sabay na magbotohan yung Kongreso at saka Senado. Since parang mga 300 ata yung 250 yung mga kongresista. Oo. Tapos 24 lang yung Senado. Edi talo na agad. So for sure mananalo na sila. Oo. 'Di ba? So pag nakakuha sila ng enough signature for that to happen, for sure papasa na yung constitution change. Oo. Kumbaga uusad na finally. Charter change. Ngayon, iisipin na, kumbaga magsusulatan na lang nila kung anong pagtatalunan nila kung anong So, parang lahat ba nun. to? Like, even yung age of sexual consent kasama yan ang doon? hindi natin alam. 'Di ba? Siguro uunahin nila yung mga economic provisions muna. Oo. Diba? Kasi yung iba, ang mga hot button issues kasi sa constitutional change is yung may-ari ng mga dayuhan ng lupain dito. Oo. Number 1 yan, yung real estate. Di ba? Isa pa, yung extension ng terms. Kasi sa Dubai, bro, hindi ka... sige. Hindi, isa pa is yung extension ng terms. Di ba? Ng mga presidente. Tama. Tapos yung iba, lifting ng terms. Kumbaga, wala nang limit yung term. Ang alam ko, kasi may mga friends akong dayuhan na nag-purchase ng lupa dito, kailangan at least, or company, kailangan at least either may asawa kang Pinay or may partner kang Pinoy. At least 90% or 80% ng korporasyon mo composed of Filipinos. Oo. Na ako, nasama ako doon Hindi man lang ako nag-ambag ng parang pinalabas lang ng dayuhan na ito na
kasama ako dun sa partner. Oo. Pero solely sila lang yung may-ari at yung mga Pinoy na kasama doon na nakalagay sa kontrata mga ghost partners. Binayaran ka ba? Hindi ako binayaran. Walang Hindi ka yan. binayaran? Hayop na yung putang ina Kasi niyan. yung Pwede nga ako mademanda nun Putang ina diba? Buisit na yan. Kasi yung kumpanya namin dati, nung pinagtrabahuan ko. Kilala ko pa yung hype ng... Ano yun? Foreigner ang may-ari nun. Oo. Tapos, yung messenger namin, di ko alam kung anong babayaran niya. Pero, pinakita sa amin yung papel. Oo. Tapos, nakita yung owners, nakalagay doon. Sino tong mga hayop na to? Di ko kilala. Kaya nga. Attorney something. Oo. Sabi, sino tong mga to? Tapos wala doon yung pangalan nung foreigner. Nung foreigner na may-ari. So ibig sabihin hindi peking pangalan yun. Tama. O kaya kumbaga or merong isang tao o yung kung sino man yung attorney na yun sa munisipyo na kumikita dahil siya yung ginagamit na pangalan. Actually, pabor sa mga foreigner yung mga current laws ngayon. And hindi man current laws ngayon. I mean, yung sistema ngayon. Kumbaga, I'm sure may mga laws governing yung foreign dominance dun sa companies na ipapurchase. Pero yung sistema, bro, kasi corrupt nga siya, nagagawa ng paraan ng foreigner na i-bypass yung mga dapat gawin. Like sa akin, di ba? Like sa'yo, di ba? Nakita mo. Like, sabihin natin may nakikinabang na Pinoy doon sa korporasyon na ginawa ng foreigner na yun, kasama ng mga ghost partners na. Pero technically, very lenient yung batas pag may foreigner na may pera. Nagagawa ng paraan. Di ba? Parang sa mga ahensya ng gobyerno, di ba lahat, pero parang, bro, may bakar ka ba dyan? Ito, magkano ba babayaran ko para hindi na ako pumila dyan? Para maproseso na tong lisensya ko. O maproseso na tong putang clearance ko. Sino ba kakausapin ko na consul para ma-approve na kagad tong visa ko? Sino ba? Oo. Usually ganun Pag umabot ka sa taas, sa pinnacle, na nandun ka na sa loob, hindi ka na dadaan sa linya, bro. Rekta ka na sa loob. Anyway, so yun yung mga tinututulan. Siyempre yung lifting of term limits, 'di ba? So let's say sa US ganun Kaya ano ba yung mga doon, yung ibang mga senador tsaka congresswoman, yung si Nancy Pelosi ang tanda na, 'di ba? Senador 'yon, 70s pa lang. Ganun katindi 'yon. 'Di ba? O kaya politiko na siya, congresswoman pala si Nancy Pelosi. Pero tanong ko sa'yo, bro, pabor ka ba sa term ng president? Kasi parang ang ikli. Ang ikse, 'di ba? Ang ikse. Ilang years? 4? 4 years? Hindi, 6 years. 6. Tapos, yung mga napatupad niya mga proyekto o batas, hindi pa na-implement, hindi niya tinutuloy. Usually, pag may naluklok na bagong pangulo, hindi niya tinutuloy. Oo, kasi parang Nakakala pa. kaya sa mayor nga, ganun di ba? Ganun. Sa mayor, di ba, ang ganda yung ginawa ni Atienza, tas yung mga diba? Wow Manila. Tapos, di ba, Wow Manila ba yun? Basta, Wow Philippines. Di ba, diba? yung sa Roas Boulevard, naging gibigan yun Diba? Tapos, pagdating ni Lim, biglang pinatanggal lahat. Tanggalin lahat yan. Balik na yun. Dati, mukhang boring. gusgison ulit di ba? Pero ang dami nga naman kasing naging prostitution doon. Pero may something sa nature ng tao na yung hindi naman tao, bro, lalaki. Na ayaw niyang gawin yung ginawa ng unang lalaki. Sa bagay. Yung parang hindi ko alam kung alpha thing Kung babae yan, papagpatuloy lang niya yung alamin niya ano bang ginagawa mo dati, girl, dun sa dati mong jowa. Yung lalaki, kunwari, ginagawa mo ng boyfriend mo sa yan, hindi natin gagawin ngayon yan, di ba? Si Atienza, may Wow Philippines, putang ina, tanggalin natin lahat yan. Anyway, so actually hindi ako makadecide diyan kung kailangang habaan yung term. Sa US kasi pero 8 years, no? Hindi. Actually 4 years sa kanila pero pwede kang magre-election. So magiging 8 years yan. So, sa atin hindi. Sa atin isang term lang. Isang term lang. Kasi 6 years. Nasa batas yan para ma-avoid yung Marcos shit. Ganun. Marcos dictatorship. Actually, isa yun sa mga iningatan dun sa Constitution ni Cory. 'Di ba? Na parang yung abuse ng term limits. So, yun ang mga contention dito. Pero para sa akin, kasi
countries in the world are nasa form na nung either parliamentary at saka federal. So kasi may mga benefits, economic benefits nga. So sa parliament, paano yung konsepto nun? May mga representatives na na ganito. Ito dahil diyan. 'Di ba 'di ba napag-usapan natin last time si Romualdez, hindi naman siya popular. Oo. Yung parang imposibleng matalo niya kay Tulfo lang bagsak na siya. Oo, sino ba diba? Sino ba tong Romualdez? 'di ba? Hindi nga natin kilala, nagkamali pa nga tayo. Martin Romualdez ba yun? Diba? Si Martin Romualdez. So, ngayon, kasi yun ang sinasabi ng gagawing presidente eh. Which is, para sa akin, parang imposibleng mangyari. Imposible talaga. Pero, pag naipasa nila yung constitutional amendment na yan, di ba, nakapagpalit sila at naging federal o parliamentary ang Pilipinas. Kasi, sa parliamentary, kukuha ka ng mga representatives ng kada region eh. Okay. Di ba? So, maaring tumakbo siya na isang representative sa isang region, si Romualdez. Di ba? Tapos yung mga representatives na mananalo na yon, sila ang mamimili ng prime minister. So, syempre, siya yung, Romualdez ako siya yung unang magiging prime minister. Siya yung handpicked. Oo, kasi sila magpipilian sila amongst themselves eh. So yung pinaka-popular sa kanila, pinaka-influential, siya ang magiging prime minister. So kung ganon, in a way, magiging parang presidente na siya ng Pilipinas. Ganon. Yung Russia ba, parliament ba yan? I think. Hindi ko sure. Teka. Hey Siri, is Russia a parliament government? The answer I found is representative democracy. Representative democracy. Mga yan, medyo tricky yung mga tanong na yan. Huwag mo nang mararabbit hole lang tayo. So, sorry. It's okay. Pero yun ang yung British Parliament yun, I'm sure. Oh, yun. For sure London, yun, for sure. So, pero dito sa tawag dito sa atin, kung magiging yun ang way ni Romualdez para maging presidente. Yung ambition hindi siya niya. Presidente, pero Prime Minister Minister. siya. Which is ang sinasabi, yun ang pangarap ni Gloria, maging unang Prime Minister ng Pilipinas. Ba't hindi niya ina-implement nung time niya yan? Itong dahil nga hinaharang government. Yung sablay-sablay yung nila, yung mga tawag dito, yung paraan nila, hinaharang nga sila ng Senado. So anong pinagkaiba parang ito ang nakikita ko sa parliament, parang king and queen yan eh. Kumbaga hindi na siya by vote of the common people. Tama ba? By vote of the common people pa din, in a way na yung mga representatives ng kada region, binoto mo. Pero, yung mga yon, yung sila, kasi ganoon sa UK. Sila pipili ng prime minister. Parang ABC president, 'di ba, sa barangay? 'Di ba? Lahat sa isang bayan may mga barangay captains. So ngayon, yung mga barangay captain na yun, mamimili sila kung sino yung magiging ABC president. Barangay captain. Hindi ko alam kung ano yung A eh. Pero, so sila lang yung mamimili. So sila mamimili ng presidente ng mga barangay captain. Pero barangay captain pa rin yun. Barangay captain pa rin yun. Siya lang yung pinuno. Siya lang yung pinuno ng mga barangay captain. Tama. So parang ganoon yung sa Prime Minister. I see. Yun. Pero what he or she says, yun yung magagawa. Effectively magiging presidente yung prime minister. Okay. Like let's say si Boris, ano ba ang pangalan niya Ukraine? Hindi sa teka, sinong UK prime minister ngayon? UK, parang si Trump yun eh. Hey Siri, who's the UK prime minister?
Oh, bago Rishi na. Sunak is the Prime Minister of the United Kingdom. Bago na. Rishi Sunak, head of Si government. Boris Johnson yung pinaltan niya. Napalitan kailan nag 2022. 2022 siya natanggal? Hindi, pinalitan. Oh. Si Rishi Sunak is the Prime Minister of the UK since October 2022. Bago lang to. Pinalitan na pala si Boris Johnson. Bata pa siya, 1980 lang siya, bro. May 12, 1980. Grabe. At hindi siya, British, siya ay Indian. Oo, Indiano. Parang, pero yung mga Indiano nag-step up sa global politics. Pero, bro, sa UK kasi, talama ka mga brown dyan. Oo. Yung akala mo Indian descent, pero legit na taga Londoner. Well, ang India naman was nasakop ng UK. ng British. British. So, madaming Indian ng British educated talaga. Pero tila baga ngayon parang it's the other way around. When you go to London, puro mga brown. Oo. Kasi nga, ang dami lang immigrants na pinagtatanggap doon. Yun Pinapasok nga nila. 'Di ba? Kaya ngayon, naiiba yung kultura nila. Sa Tati, meron ding naging parang bagong superstar sa politics nila na Indian, si Vivek Ramaswamy. Si Vivek Ramaswamy, Republican siya na maaring siya ang piliin ni Trump na maging vice president, pero lumaban siya sa pagiging presidente. Kakandidato ba si Trump ulit? Oo. Parang Maglalaban. Ito matindi, kakandidato ulit si Biden. Sila na naman. Dude, si Biden, pwede bang give it a rest? Diba? Wala na bang iba talaga? Kailangan talaga si Biden. Dude, feeling ko si Biden walking zombie na eh. Kaya nga, may mga diba? mga commercials. Kasi fina-follow ko sa Instagram yung POTUS, President of the United States. Dude, meron siyang kausap niya sa Captain America. Sino ba yung si Chris Evans. Chris Evans. Tapos kino-congratulate niya. Magsuot daw siya ng shades. Naunahan pa niya. Imbis na sabay silang magsuot ng shades, nauna si Biden magsuot ng shades kasi kay Chris Evans. So alam mo yun, parang rehearsed. Masyadong rehearsed yung gagawin niya. Tapos laging cut. hindi siya mahabang clip. So parang feeling ko ba to? Parang zombie ba to na naglalakad? Grabe yung mga teka, tayo ng gusto mo manood ng mga Biden? Ilan ba? 1 hour na. Pero tapusin muna natin yung kay BBM at saka kay Biden na to, sira ulo eh. Final thoughts. Kasi more or less ganun yun eh. Yung BBM. Yung constitutional amendment na gusto nilang gawin, yung PI na People's Initiative, gusto nilang ang issue doon, hindi kung gusto mong palitan yung constitution. Masyadong malaki yun eh. Ang tanong lang doon, payag ba kayo na magsama yung Senado at saka Kongreso para bumoto ng sabay kung papalitan ng Constitution. Tama. Pero dapat kasi, dapat daw maipaliwanag mo ng maigi yun dun sa pipirma, dun sa mga, ang laking trabaho nun. Sa mga masa. Paano mo ipapaliwanag yun? Sa masa, Diba? Ako nga, hindi nga ako sigurado kung naintindihan yung paliwanag ko ngayon dito, diba? So, paano mo ipapaliwanag yun sa mga, let's say, magkakamatis sa bundok, 'di ba? O kaya yung mga mga farmers nag-aararo ng lupa. 'di ba? Hindi wala namang masama doon, syempre. Pero hindi 'yan ang mundo nila eh. 'Di ba? Pakialam ba nila diyan? O kaya doon sa mga nagtitinda ng malamig sa malamig. Sa malamig. Diba? So it's ako isang hamak ako na sa malamig na binigyan ng kontrata ng isang puti na taga UK at sinabing ikaw magiging partner namin sa korporasyon na ito at wala akong halinhina na pinirmahan itong putang inang kontrata na in the future baka pwede ako mademanda. Inamin mo pa naman ngayon, Chris Kaya Bacula. nga, at baka hanapin sa akin yun ng mga kaaway ko. Baka ma-trike patrol ka, Chris Bacula. Baka ma-trike patrol ako ng mga walang yun. Pero ngayon, dalawa na yun, wala na dito. Nasa LA na yung isa bumalik sa UK. Nalugi yung negosyo. Pero sa tingin mo, ano mangyayari dito sa lalala pa bang Duterte, Marcos war na ito? Wala nang bigat yung sinasabi ni Digo ngayon sa akin, Jay.
pwede siyang magmura all he wants, pero he has to face his crimes eventually. Face the music. Face the music dun sa ICC kung magiging guilty ba siya o hindi. Wala talaga eh. Like, every past president has faced the music. Gloria Arroyo has faced her music. Na kahit nagsabi pa siyang, I am sorry, Garcia, at nagkaroon siya ng neck brace. Puta, kinulong pa rin eh. Kinulong pa rin eh. Si Erap, kinulong pa rin eh. Si Noy, kundi nga namatay yun, baka kinulong yun eh. Di ba? Naunahan na siya ng death eh. Di ba? Hindi ko alam kung talaga namatay ba siya o nag-suicide doon sa kwarto niya habang kumakain ng krisipata. Pero ang ibig ko na sabihin, lahat sila hinahunt nung Ghost of Christmas Past. So, ito si Duterte, nilalabanan niya eh. Nilalabanan pa niya ng konti, pero sooner or later, he has to face the music. Pero kung, halimbawa, kung totoo yung supposed, kasi ang drama dito is betrayal eh. Betrayal. Kasi kaya tayo nagkampi kasi poprotektahan mo ko Unity team. Unity poprotektahan mo dapat ako eh. Tapos ngayon ikaw yung nagpapasok. Kaya nga natin tinalo tong sina Denny kasi ipapakulong ako ng mga yan eh. Fuck. Diba? No? Kasi bro, wala kayo magpapakulong kaya sa akin. nangyari yan, hindi sila parehas ng ng kaisipan. Ikaw nga nagsabi dung 'di ba mga podcast election specials natin. Si BBM ay napaka-woke na tao. Kaya 'di ba yung kanyang kaisipan kinumpara mo nga siya kay Lenny kung meron kang hindi woke si Lenny yun eh. Yung mga woke na supporters lang ni Lenny yung nandoon. Kaso ngayon kay Duterte at kay BBM hindi sila parehas ng kaisipan eh. Hindi sila parehas nung ang tawag doon political point of views. Philosophy, ideology. Yung isa ruthless eh, yung isa comfortable shit eh. Si BBM kasi like I said kanina, he never parang yung impression ko sa kanya, he was never a hardworking man, 'di ba? Hindi ko sinasabing tamad siya, malamang pero hindi siya katulad nung masipag talaga na katulad ni na yung mga workaholic. Siguro baka siya kasi party animal siya eh. Tropa niya nga si na Mick Jagger eh. 'Di ba? Tapos nanood siya ng Coldplay doon. Baka diba? Naman bro, napapag-interchange mo siya ni na but did you die? Sino nga ba yun? Sino ba sa Hangover? But did you die? Si Kenchong. Pakita mo nga. Baka naman yun ang akala mo kasi sabi mo party. Kasi yun talaga party animal sa The Hangover. Pinakita niya yung edits niya eh. Di ba parang sinama niya yung mga hangover boys, tapos nagagayat yung mga hangover boys, parang walang yaka, munti kang mamatay sa'yo. Tapos sabi niya, but did you die? Ano pa naman yun? Doktor yun Doktor ba yun? Doktor siya in real life. Si Ken Cho ay isang stand-up comedian. Yan, diba? Baka yan ang napapagkamalan mong si Baby M. Hawig na hawig ni Baby M yan eh. Tapos diba? Baka yan ang Baby M na sinasabi mo. Hindi ba yan yung Baby M na sinasabi mo? Hindi yan. Pero party animal din yan. Pero di ba, nagkakain na nga daw siya, sabi ni tapos may banat yung kampo niya kay Digong. Fentanyl naman fentanyl. Sabi nga nung isang kaibigan natin na si Julius Sempio baka umabot tayo sa Team Fentanyl versus Team Cocaine. Diba? Cocaine. Grabe. Pero bro, yung fentanyl sa US, grabe yung addiction. Grabe, nagiging zombie yung mga tao. Pero ano ba yung fentanyl? Opioid ba siya? Opioid siya. So pain meds na naman, putang ina mga pain meds na ito eh. Talamak talaga. Grabe yung mga yung mga addict sa San Francisco. Hindi ko maintindihan bro, ba't sila nagsasuccumb doon sa pain meds? Dahil sa tama? Parang cough syrup ba to? Rugby? May rin, unang-una, siguro rin sila. Actually, hindi ko alam. Kasi never ko namang na... Feeling ko pag nadadiagnose sila ng depression, yun ang nireseta sa kanila. Or pag minsan masakit yung katawan. Actually, parang naging cocaine na rin yan sa kanila. Kasi pinapasok na yan ng mga ng mga drug cartel. So instead of dati kasi puro cocaine halos ang inaano Pero ito pharmaceutical drug to eh.
gumagawa na rin siyempre yung mga cartel niyan. Pero I mean, yung chemical compound was concocted by a pharmaceutical company na legal. Para siyang yung mga S to the drugs, yung mga antidepressants, yung mga Cymbalta, Duloxetine, 'di ba? Parang Oxycontin. Teka, hanap tayo ng mga video nung fentanyl. Mga fentanyl Grabe yan. Diyos kasi meron ako napanood na sa Philadelphia, parang mukha talaga silang mga zombies. zombie. Pero fentanyl ba yun? Di ba yan yung parang yung Oxycontin ba? Hindi ko alam teka, zombie. O yung sila, yung nag-drive yung kotse, tapos dinadaanan niya yung mga parang mga homeless people along Philadelphia. Tapos mukha silang tangan nakatayo lang na parang zombie. Ito, zombie drug police service. Ito, mas may high, may pa pala yung mga... Yan. But in cities on the East Coast, where Trank first spread, it's all too real. Trank ang tawag? Ay puta, ini-inject. Sarah Laurel is the founder of the Savage Sisters Outreach Program in Philadelphia. She says Trank is everywhere now. So it took us about 2 years for it to dominate and take over our supply. Whereas in Boston, for instance, it was... Most beautiful. Ito. Portland data. Day, a viral video shows a man using drugs in front of a child. Just last week, a man beat someone with a golf club in front of this Portland restaurant. The nervous owners then offered the attacker hot Pinakita niyo pa. which he dumped on the Putang inang tong... Akala ko ba, no to censorship US? Ano ba yan? YouTube yata yan. Hindi ko pero hanapin niyo yung mga yung mga fentanyl addicts na tawag dito. Hindi ko lang mahanap ngayon exactly, pero merong mga mukha talaga silang zombie. Nagwa-walk through siya dun sa isang street sa Philadelphia nga ata. Philadelphia. Siya, parang yung mga tao parang zombie talaga. Wala bang gagawa ng mga documentary na rugby naman? Kasi puro kayong mga social na mga drugs Paano yung mga nag-rugby ng mga kabataan na may hawak na supot at di ba sabi ni yung naging guest natin? Si Tino Valentino, di ba? Anong sabi niya? Nag-rugby siya? Oo, nag-rugby siya. Diba? Parang, hindi, silang dalawa ni Carl Roy, tapos umabot sa point na si Carl Roy, very adventurous sa drugs. Sinubukan na niya yung rugby. Pati rugby, no? Oo. Ano nga bang description niya sa amats ng rugby? Kailangan kong Panoorin niyo yun. Yung kay Tino Valentino episode. Tino Valentino episode. Gusto niyo ng drugs. Parang no holds barred episode yun. Sana. Grabe. Ang ganda ng episode na yun. Very fidgety si Tino Valentino doon sa episode na yun. Anyway, so ganun kaya si BBM. Pero napapangiwi. Hindi naman napapangiwi si Tino Valentino, di ba? Hindi. Kasi sober na siya, di ba, bro? Napainom nga natin siya, parang nag-guilty ako doon kasi parang baka gateway drug tong alcohol doon sa kanyang. Well, sana nga ganun. Kasi yung isang tropa ko, hindi ko tropa pala. Parang naging guest ko yun na siya, parang higa. Nung time na nag-guest ko siya, naging sober siya, ilang taon na rin. Tapos ngayon, bumalik siya sa tati Ang bali-balita, gumagamit na naman siya. Pero bro, itong mga drugs and presidents, hindi na ito bago. Tandaan mo itong si Hitler. Kung ano-ano ini-inject na mga steroids, mga cocaine sa kanyang bloodstream, kaya siya ganun ka-hyper, di ba? Diba? At saka nung time na yun, hindi pa ganun ka demonized ang mga ang shabu, di ba? Actually, parang yun 'di ba ang presidente ng daming ginagawa para maka-function sila efficiently. 'Di ba si Stalin, yung nga lang naging cause ng paranoia yun, kaya nga pinapatay ni Stalin lahat ng mga yung mga presidential guards kasi napraning siya na baka itong mga to baka patayin ako. So pinatay niya lahat. Hanggang siya naubos na ng sarili niyang paranoia at namatay na rin. Nung merong si Hitler na nagtutwitch siya saka ini-injectionan siya. Alam ko may doc yun nun ini-injectionan si Hitler. Teka, hanapin ko yung video na yun. Hitler twitching high. Ito ba yun? Teka. Saka ini-inject. May ini-inject sa kanya. Germany must be healthy and athletic. Like Eva Braun.
Eva Braun, ay, ano yan yung kabit ni Hitler eh. Oo. Teka. Hitler on drugs na lang lagay mo. Teka. Meron siya na habang may nagsasalita, nandun siya. Amats na amats, As in, saka after nun, bro, search mo rin yung yung ini-injectionan siya ng mga scientists niya. Kasi parang ginawa niyang Bruce Lee yung katawan niya eh. Ini-eksperimentohan niya ng mga iba. Ito, yan, no? Yan. Diba si Hitler? Ay, oo nga, puta, fidgety, Diba? Grabe, tangina, such as methadone and oxycodone in the late 1920s and early 1930s to help him cope with the stresses of political life and to manage his chronic pain. Hitler is also believed to have used amphetamines, particularly methamphetamine, to help him stay awake and alert during long periods of time, particularly during the early years of World War II. Sabi sa'yo, bro, hindi na bago yan. Hindi na bago presidents on drugs kasi sobrang high stress ng Ito nga lang, bro, huwag na tayo lumayo. Balik tayo sa mga good old taxi drivers natin. How many times have you seen a taxi driver twitching habang nakaupo ka sa harapan niya? Sabagay, no? Diba? Ako marami na ako nakitang taxi driver na nakashabu. Pero ang kaya ng katuwiran, kailangan kasi nilang makarami ng biyahe. Kumbaga yung shabu, hindi siya as recreational drugs, as a thing that they will take for them to function on their job. Sa dati kong branch siya. Meron dun, coach. Dude, nagko-cocaine siya. Cocaine. Habang nandun sa floor. Tapos sabi ko, ba't mo ginagawa yun? Sabi niya, wala pa kasi yung tulog, bro. May negosyo ko, tapos nagko-coach pa ako dito. 9 hours tayo dito. Paano ako magigising para ipagpatuloy itong trabaho ko? So parang, bagbaba yun siya, siguro, tapos, woo! Paglabas yung body, tara, workout! Teka. Yung isang kwento naman, dun sa mga cartel, sa cocaine, yung meron silang nahuli doon na parang kaaway nila. Ang ginawa nila, basta galit na galit doon yung parang leader ng mga nung cartel. Ang ginawa nila, minartilyo yung lahat, binali lahat ng buto. Lahat ng buto minartilyo niya. Siyempre, ang sakit nun, no? Tapos para hindi mawala ng malay, ini-injectan siya ng cocaine. So, ramdam niya lahat ng bali ng buto sa kanya bago siya pugutan. Dude, yung mga sex workers, tingin niyo ba yung mga sex workers, hindi yan nakashabu to numb the pain? Karamihan sa kanila habang kinakantot dun sa trike patrol, nagsashabu. Kasi hindi nila matanggap na fina-fuck siya ng isang puting malaki tits. Dude, ako, panoorin nyo lang minsan, guys, sa Pornhub. Try nyo lang trike patrol. You will get what I mean. Alam nila yun. No offense. Karamihan ng mga bahay doon, mga galing Visayas. Okay, lahat sila may mga accent. May mga exotic doon. At saka yata, nandun nata talaga siya nag-hunting. Hindi dito sa dumadayo sa ng hindi, bro. Minsan nasa Pampanga siya. Tapos ang sinasabi niya habang fina-fuck niya yung babae, "Oh, baby, you're so beautiful, baby. Oh, baby, look at me, baby." Tapos ang tanda na niya. Nangyari sa akin yan, meron akong nakapag-meet ako sa isang potential client. Nakapag-meeting siya sa Ermita. So, nandun, tapos na siya, nung na-meet ko siya dun sa isang bar, hindi naman bar, hapon yun, so hindi pa gabi. So, dun lang siya tumatambay. Tapos, nakita ko, may mga ibang mga tambayan ng mga expat na matatanda. Na Australian yung na-meet ko dun eh. Tapos, dumating siya, nakita niyo yung mga tambay dun sa restaurant na yon, magkakakilala sila. Tapos magkakilala sila, parang Waterloo nila yon. Kumbaga watering hole pala. Watering hole nila yon. Tapos yung isang table doon nakakilala niya, may mga trike patrol girls siya doon. Nakasama niya. Tapos ako naman, nag-uusap kami, mga art yung niya eh. Meron siyang gusto paggawa sana, magpapatulong siya. Tapos, ang sabi niya, nag-uusap na kami doon, no? Parang nagustuhan niya na ako, okay, di ba? Kasi magaling ako magpaliwanag eh. Di ba? At saka nakakapag-usap ako sa kanya. So, nagustuhan niya na ako. Sabi, akit tayo sa office ko, ganyan-ganyan. Doon natin ituloy yung usapan. Di sama naman ako sa office niya. Puta, yung office niya, pala?
Ano? Yung condo na ano lang. Kumbaga, hindi talaga office. Kwarto. Kumbaga, condo. Tapos naisip ko, syempre puta. Alam mo ba? Teka. Di ba kung ano doon, halimbawa may nagtatago pa lang isa pang malaking ano, ang laki siguro baka mga 6'4" yun Kung may isa pang ganon, tapos nagtatago doon sa kwarto niya, tapos puta, magagahasa ako. Wala akong magagawa. Ang nangyari na lang, just to finish the story, na-realize ko na hindi pala medyo magulo pala yung gusto niya. So hindi ano gusto niya? Parang gusto niyang gumawa ng game. Tapos yung team niya parang kulang-kulang. Sabi ko, tangina, anong mangyayari dito? Game like an app sa app. Parang ang hirap naman. So sabi ko ayun. Long story short, hindi ko na siya binalikan. I'm sorry, it's not you, it's me. Pero anyway, tapusin natin to. Hidwana, BBM at Duterte. Paano mag-i-end to? Mamili na lang kayo kung sino ang gugustuhin nyo. Kasi ultimately, again, dito sa Pilipinas, personality politics tayo Diba? Ako, I predict things will go bad for Duterte. For Duterte. Dalawa lang yan. Malaki ang posibilidad nun. Pero, ang tanong dyan, pag nangyari yan, will he go down without a fight? Anong gagawin niya? Magpapahuli ba ng buhay yan? Hindi. Younger Duterte, hindi pa papahuli ng buhay. Alzheimer, dementia Duterte, hindi na niya alam kung Luis ba o Risa yung pangalan ng kapareho ni Baby M. Luisa ba? Risa ba? Luisa. Pero kilala mo ba yung si Banat Bay? Oo. Yung Banat Bay. Vlogger ni Duterte yan talaga? Vlogger ni Duterte yan. Siya yung manager ni Mocha Uson. Okay. Actually, kasama yun sa Ampalayagang. Na-meet mo in person? Hindi ko ba na-meet in person yun. Pero, kumbaga unofficial, hindi siya sumasama dun sa Ampalayagang, pero nung nabansagan na Ampalayagang yun, kasama si Banat Hoy, Bay. binati kayo sa Raffy Tulfo show, Oo nga diba? Sinoutout kayo, shinare ni Nico David. Ampalayagang. Walang official member. Anyway, tsaka ako na bubuking may ginawa na namang naunsyaming sa next stunt si Nico David Kay Melo Yap. Hindi, sa Raffy Tulfo. Sa next episode? Next episode. Anyway, itong Banat Bay, kahapon lang meron siyang nung isang araw, basta kahapon nung ni-record namin to, meron siyang video na kumbaga, for sure, madami ng death threat na natanggap yan. Kasi political vlogger yan Tapos Duterte. Ayan ba yung sinend mo sa Sausawan Topics? Oo. Pwede ba nating i-play? Ang mahaba Hindi, yung yung pinaka-gist lang. Kasi hindi ko alam kung saan parte dun Pero siya. Yung pangalawang yun sa Sausawan Topics. Teka. So, siya. Basically, ito parang last video niya na yan. Parang hindi naman last video. Parang seryoso na siya. Kumbaga, worried na rin siya. Kumbaga, parang shit just got real. Damn. Pagdating sa mga Baka pwede mangyari sa kanya nangyari doon sa journalist. Yun nga daw. Pinuntahan doon sa bahay, binaril na lang, point blank. Yun nga daw ang baka gusto mong magiging, pag daw hindi ka nag-iingat, parang magiging, ba't wala yung Sausawan Topics? Duterte ba si Banat Bay? Oo. Siya, sabi niya, pwede kang mag-aaya kay Percy Lapid. Parang ina yung hinabol doon. Grabe yung nangyari kay Percy Lapid, no? Anyway, wag na natin i-play. Hanapin nyo na lang. Pero siya, yun nga, ang medyo nakakagulat doon, mga NBI daw yung tatrabaho. Kasi sa NBI, hindi ko maintindihan nga kung hindi ko kayang explain kung paano yung setup, pero merong mga private na operatives ang NBI. Baka tayo, under observation na tayo ng mga hayop na yan. Wag naman. Wag nyo kami papatayin. Kasi kasali ka na sa Ampalayagang, Jeff. Hindi naman ako hindi naman ako vlogger ng sinusundan na ako, pauwi ng Malabon nito. Yan na, si Chris Bakula. Okay. Anyway, kung ano man yan, sana harapin either, unahan sila ngayon Either si Baby M will face the music or si Duterte mag-face the music.
Tapos sabi ko kay Nico David, ayan, pag-isip-isipan mo ang mga decision mo sa buhay. 'Di ba kasi si Banat Boy, parang takot na siya eh. Si Nico David nagpo-political vlogging din. Oo, mahirap. Tayo nga rin parang political vlogging na rin yung ginagawa natin in a way eh. Well, at least naman tayo, kita naman na wala tayong kinakampihan talaga. We're just discussing. Anyway, unless kung makita yung utak ng mga iba dyan. Anyway, let's see kung ano. Actually, ito disclaimer na lang. Huling disclaimer. We're just talking. We're not really sure what's happening. We're just seeing it, looking at things at face value. Don't treat anything that we say here as news or fact. We're not diba? experts. And also, yung mga, kahit sa mga media nyo nakita yung information nyo, malamang hindi rin yan yung 100%. Ipakita mo yung kay Biden diba? Na ano. Pakita mo. Hanapin ko pa, ayoko nang hanapin. Nandun, kasi may mga placard na ipinaskill na parang oust Trump. Pero mga dalawa lang pala yung nagba-banner up nun. Pero pinakita doon sa mga news article na kunwari sobrang dami. Nag-outrage daw sa US na i-oust si Trump pero dalawa lang pala. Tapos tumawag lang sila ng maraming mga media platforms para palabasin. Ang daming ganun. So, yung mga naririnig nyo lalo na sa mga vlogger, sa mga even in mainstream media, always tawag dito yung grain of salt. Take it with a grain of salt. With a grain of salt. And don't believe anything. Ako bro, ito share ko nga sa mga page. Ka-hangout ko si Haring Bangis last weekend, Sabado. At napaka-cool guy pala nito. Sobrang opposite nung uga. Hindi ka ako nag-kiss ass kay Jormel Labadora. Pero iba yung on-stage YouTuber sa off-stage na tao, Haring Bangis. Pero yung mga masa, yung mga nanonood sa akin, tila baga parang, alam mo, may mga friends ako parang nung nakita magkasama kami ni Haring Bangis, parang, pre, mayabang ba? Parang ganun kagad. Kasi yung tumatak yung image, parang si Gladys Reyes doon sa Mara Clara. Matare ba si Clara? Ang bait pala daw, diba? Tapos sweet pala talaga niya. Iglesia si Clara. At saka, ito ba, aside from that, na parang don't believe everything, also, do not take your own, yung intuition mo. Oo. Yung sarili mong how you see things for granted. Kumbaga, wag mong isipin na wala kang karapatan na magbigay ng opinion. Tama. 'Di ba? Kasi, minsan obvious na, pag mukhang niloloko ka, i-acknowledge mo na mukhang niloloko ka. Oo. 'Di ba? Just because feeling mo niloloko ka na, sabi ni kung sinong vlogger dyan, sabi ni Sasot, hindi ka daw niloloko. Ay, diba? Hindi pala ako niloloko. Ang daling manloko ng mga Pinoy eh. So kumbaga, paniwalaan mo rin, not all the time, not 100%. Diba? Parang, pero i-factor in mo pa rin kung ano yung nararamdaman mo dun sa issue. Diba? Kung ngayon, ito, sinabi ni Digong, kung maka-BBM ka, tapos sinabi ni Digong, cocaine na nasa listahan ng PDEA yan eh. So, sa tingin mo, unlikely ba talaga yon? O how likely is it? Diba? Tama. Trust your intuition pa minsan. So, minsan, i-factor in mo rin yun. Huwag mong isipin na walang kwenta yung statement niya. Hindi, wag mong isipin na walang kwenta yung opinion mo just because hindi ka vlogger, just because hindi ka abogado, just because hindi ka politiko, just because ordinaryong tao ka lang. Well said. Diba? So, yun. Your opinion matters. And you matter. Okay? You matter. Okay? Hindi. Pag sinabi na dilustre, wag tayo magbra, putang ina, mag-isip-isip ka, nakatira ka sa Malabon, wala kang bra, marirape ka. Okay? So, yun. Maaring hindi ka tama, pero maaring hindi rin tama yung mga kung sino-sino dyan. Pare-parehas lang tayong maaring hindi tama. Tama. Okay? Tama. Ang gulo na namin. Wala kami talagang point. Okay? Huwag nyo kami pakinggan. Okay? Okay. So, yun lang. Subscribe, mga ulul. Yan lang, mga saw-saw. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Trike Patrol. Trike Patrol. Paalam. OBB. Ay, nako. Kailangan ko